Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa dating operatiba ng CIA Black Ops na naging bodyguard ng isang anak mayaman sa Mexico sa panahong talamak ang kidnap for ransom sa bansa. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas 2004 na pinamagatang Man on Fire. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa Latin America, kabi-kabila ng kaso ng kidnapping sa mga maimpluwensyang individual ng bansa na madalas kagagawa ng isang organisasyon kabilang ang mga korap na opisyal. Ang dating CIA Black Ops operative na si John Creasy walang pamilya, nag-iisa lang sa buhay, nagpunta sa Mexico upang bisitahin ang kaibigan at dating kasamahan na si Paul Rayburn na ngayon isa ng negosyante. Ngunit sa kabila ng pagre-retiro sa trabaho, inuusig pa din si John ng konsensya sa mga nagawa sa nakaraan bilang isang mamamatay tao ng ahensya. Dahil wala nang pinagkakaabalahan si John sa buhay, inalok siya ni Paul ng trabaho bilang isang bodyguard ng anak ng mayamang negosyante, ngunit nag-aalangan si John dahil tahimik lang siyang tao at hindi mahilig makipaghalubilo. Gayunpaman, tinanggap niya pa din ang trabaho upang masubukan. Panglima na siyang nag-apply makapasok pero humanga ang negosyante na si Samuel sa mga karanasan ni John bilang dating operatiba na siguradong magugustuhan ng kanyang asawa. Pagdating sa bahay ipinakilala ni Samuel si John sa asawa na si Lisa. Masaya ito nang makita siya dahil pareho silang Amerikano at hinangaan din ang kanyang kakayahan. Ipinakilala din ito sa anak na si Pita kung saan ang bata ang kanyang pangunahing babantayan sa lahat ng oras pagdating sa labas. Mabilis na tinanggap ni Lisa si John na ikinagulat ng asawa habang sinamahan naman ito ng anak sa kanyang magiging silid na tutuluyan. Kinabukasan, nagsimula na si John sa paghatid sa bata bilang isang bodyguard. Bilang baguhan palang pinapasok ito sa loob para pumirma na siya ang maghahatid sundo sa bata at nakilala ang isang madre. Binigyan siya nito ng salita sa Biblia pero nagulat ang madre dahil alam ni John ang kataga na nakasulat. Habang nag-aantay ng oras nag-ikot-ikot muna si John sa labas para maghanap ng mabibili. Matapos ang klase sinundo na niya ulit ang bata para umuwi. Ngunit hindi masyadong magaling si John sa pakikipagkapwa-tao kagaya ng pagsasagot sa mga tanong ng bata, sinabi niyang binayaran siya para protektahan lang ito hindi makikipagkaibigan. Dahil dito nagtatampo si Pita at lumabas ng sasakyan, inakala ni John aalis ang bata pero lumipat lang pala ito sa likuran. Kalaunan sa bahay pinuntahan ni Lisa si John sa kanyang silid upang kausapin sa pakikipagkaibigan ng anak. Inamin ni John na hindi ito magaling makipag-socialize at pinapahanap na lang sila ng mas magaling doon. Tinanggap naman ni Lisa na ganun siya at umaasang maprotektahan nito ang anak. Nang gabing yun nag-iinom na naman si John na gabi-gabi na lang niyang ginagawa. Ngunit inuusig na naman ito ng konsensya sa nagawa sa nakaraan dahilan nang nagbalak siyang magpakamatay. Pero natigilan ito nang marinig ang pagpapiano ng bata, tinawagan niya ang kaibigan para may makausap na makapagpapagaan sa kanyang loob habang nakikita ito ng bata na sa una pa lang may naramdaman ng kalungkutan kay John. Nang maghatid ulit si John sa bata sa paaralan kinabukasan, may napansin itong sasakyang sumusunod sa kanila kaya nang hiram siya ng lapis kay Pita upang isulat ang plaka ng kahina-hinalang sasakyan. Ang bata ay lumalaban sa kompetisyon ng swimming pero ni minsan hindi pa ito nananalo, pero napansin ni John ang kakulangan ng bata sa kabila ng malakas naman ito sa paglangoy. Sa araw nang wala ang magulang ng bata para sa business trip, sinanay ni John si Pita kung saan ito mahina sa pamamagitan ng tunog ng baril. Magmula noon naging malapit na ang dalawa sa isa't isa at tinutugunan na din ni John ang mga katanungan ng bata. Unti-unting nabago si John kung saan ngumingiti na ito pero itinatanggi niya pa. Walang araw ang dalawa na nagsasanay sa paglangoy para sa darating na malaking kompetisyon. Di nagtagal nakabalik na ang magulang ni Pita, binigyan siya ng aso na matagal na nitong gusto bilang regalo na sobrang ikinatuwa ng bata. Maya-maya pa sa silid, naabutan na lang ni Lisa ang anak at ang bodyguard na ngayon ay tila malapit na sa isa't isa. Dumating na ang araw ng kompetisyon, hindi makadalo ang magulang ni Pita kaya sinabi ng madre na si John na muna ang magiging ama ng bata. Nang magsimula ang paligsahan hindi na nakaramdam pa ng takot si Pita sa putok ng baril, dahil dito nagawa niyang makasabay at sa unang pagkakataon siya ang nanalo sa kompetisyon. Bilang selebrasyon isinama ni John ang bata sa paglabas kasama ang kaibigan,
binigyan siya ni Pita ng regalo na nagmula sa kanyang sariling pera na 1 kwintas. Nagbabago na si John, hindi na niya masyadong naiisip ang nagawa sa nakaraan at hindi na rin ito nag-iinom madalas. Kinausap naman ni Pita ang ama para hilingin na ayaw na niyang magpiano dahil mas gusto niya ang paglangoy, ngunit hindi ito pinayagan ng ama dahil may nakuha na siyang isang kilalang guro na magtuturo. Kinabukasan habang hinahatid ni John si Pita ayaw na sana ng bata na tumugtog pa para magsanay na lang sa paglangoy. Naalala niya yung araw na nanghiram si John ng lapis, alam pala ni Pita ang kahina-hinalang sasakyan sa likuran kaya isinulat niya rin ito sa kanyang kwaderno. May itinuro naman si John sa bata kung ayaw niya talagang tumugtog ng piano, ni kailangan itong gawin upang hindi na siya tuturuan pa sa susunod. Nang hinatid na ni John ang bata, binigyan siya nito ng bulaklak bago pumasok at inantay si Pita sa labas hanggang matapos kasama ang alaga nitong aso. Ngunit may napansin siyang kakaiba sa pagkaraan ng sasakyan ng pulisya. Dumating din doon ang sasakyan na sumusunod sa kanila noon kaya pinuntahan na niya si Pita na palabas. Nang maunahan ito, nagpaputok si John ng baril at pinatakas ang bata sa kapinigilan ang tangkang pagdukot na kasabwat ang mga pulis, subalit tinamaan si John at nakita ito ni Pita. Nang balikan niya para tulungan doon na dinukot ang bata ng mga kidnapper nang wala itong kalaban-laban. Dahil sa pagkadukot sa bata parang binagsakan ng mundo ang mag-asawa nang wala na ang kanilang anak. Ang abogado ng pamilya na si Jordan ayaw makialam ang pulisya sa kaso dahil sila ang makikipagnegosasyon sa mga kidnappers, pero hindi pumayag ang pulis dahil may sangkot na korap na pulis sa kidnapping. Sa ospital kung saan si John nagpapagaling, bumisita si Paul at dumating din doon ang direktor ng intelligence agency. Nakatanggap na din sila ng tawag mula sa kidnapper para sa negosasyon sa anak ni Samuel. Nagising naman si John na ngayon nanghihina pa rin mula sa mga sugat at walang ibang iniisip kundi ang bata. Ang mga kidnapper humihingi ng 10 milyon kapalit ng bata, at ipinadeliver sa isang lokasyon sa pagbabanta na pag hindi sinunod ang proseso papatayin nila ang bata. Agad sinimulan nila ang pagproseso sa paghahatid ng pera sa pag-aayos lahat ng abogado ni Samuel. Ipinadala ang pera sa isang lugar at ipinalagay sa sasakyan subalit nang paalis na si Samuel nakaabang na pala ang pulisya kung saan nakainkwentro nito ang mga kidnappers. Napatay ang pamangkin ng leader ng kidnappers, dahil dito nagalit ito sa kanila at itinigil na ang negosasyon at ang usapan pag nagkaproblema papatayin nila ang bata sa kabila ng pakikiusap ni Lisa para sa kaligtasan ng anak. Kalaunan na ilipat si John sa ligtas na lugar para sa kanyang pagpapagaling. Nalaman niya sa pulisya na isang grupo ang itinuturong sospek sa kidnapping na tinatawag na La Hermandad. Makalipas pa ang ilang araw naka-recover na si John, habang nasa biyahe napansin nitong may sumusunod sa kanila na napag-alamang isang mamahayag at siguradong siya ang pakay. Balak na sana itong ihatid ni Paul pabalik sa Estados Unidos, ngunit tumanggi si John at hiniling na puntahan ang crime scene. Pagdating doon naalala niya ang mga nangyari at dumating si Mariana ang reporter upang makausap ito. Gusto siyang tulungan ito sa binabalak niyang gawin dahil gusto niyang pabagsakin ang organisasyong tinatawag na La Hermandad. Dahil doon nagplano si John hanapin ang mga kidnappers, humingi siya ng tulong kay Paul na tinugunan naman nito sa abot ng kanyang makakaya. Bumalik si John sa bahay ng mag-asawa para kunin ang mga naiwang gamit. Dumaan din ito sa kwarto ni Pita at nakita ang kwaderno ng bata kung saan nakasulat ang plaka ng sasakyang sumusunod sa kanila noon. Pumasok din si Lisa na hindi na alam ang gagawin sa pagkawala ng kaisa-isang anak. Inihayag ni John na hahanapan niya ang may sangkot sa pagdukot kay Pita upang patayin lahat. Sinimulan ni John ang paghahanap sa plaka, humingi siya ng tulong kay Mariana upang makuha ang address ng nagmamay-ari ng sasakyan at ipinasa naman ito ng reporter sa direktor ng Federal Investigation. Nag-alala ang direktor dahil isang assassin si John pero ito lang ang tanging paraan ni Mariana para malutas ang kaso ng kidnapping. Nang malaman ni John ang address, agad niya itong pinuntahan at nakumpirmang naroon nga ang taong nakita niya noon na miyembro ng sindikato. Dinala niya ito sa gilid ng bangin para alamin ang lahat ng may ugnayan sa pagdukot sa bata. Nakakuha ito ng impormasyon na nasa isang club ang lahat ng may ugnayan sa pagdukot sa bata, sa kanya ito pinatay at inihulog sa bangin ng sasakyan. Sumunod na pinuntahan ni John ang nasabing club, hinanap niya ang taong ikinanta ng kasamahan at pinasok ang pinaka nagpapatakbo sa lugar. Hinanap ni John doon ang sangkot sa pagdukot sa bata ngunit walang nagsasalita.
Dahil dito isa-isa niyang tinapos ang lahat hanggang sa may umamin din pero sa telepono lang lahat ang transaksyon, binabayaran lang sila sa pamamagitan ng isang atom card linggo-linggo. Kinuha ni John ang PIN number at pilit pinapaamin kung sino ang kanilang boss, ngunit ni minsan hindi pa nila ito nakikita pero may nalaman si John na may kumuha sa ransom money kung saan sangkot ang pulisya ng Anti-Kidnapping Division na nagngangalang Fuentes. Matapos makakuha ng mga nalaman pinatay ito ni John at isinunod ang kasama niyang babae para alamin pa ang lahat, at pinalabas niya lahat ng tao sa club bago pinasabog ang buong lugar. Pinapunta niya din si Mariana dahil may nailigtas itong batang babae na dinukot ng grupo, at inalam ang koneksyon ng bangko na ginagamit ng sindikato at ang pagkatao ng pulis ng Anti-Kidnapping Division. Sunod namang tinrabaho ni John si Fuentes dahil hindi ito magiging madali sa higpit ng seguridad ng pulis. Nagplano si John ng isang pag-atake sa convoy kung saan pinasabog niya ang escort ng pulis saka ito dinukot. Dinala niya ang pulis sa ilalim ng tulay para alamin ang kinakasangkutan nito sa kidnapping. May inilagay siyang bomba sa katawan nito at binigyan lang siya ng 5 minuto para sabihin ang lahat. Inamin na din ng pulis na ilang beses na niyang ginagawa ang pagkuha ng ransom sa mga kidnapping. Inamin din itong papel lang ang kalahati ng pera at may kumuha ng iba bago pa ang palitan. Ang nag-ayos ng lahat ay ang abogado ni Samuel na si Jordan ang hinihinalang nagtago ng kalahati ng pera. Gayunpaman, pinatay din ito ni John matapos makuha ang mga impormasyong kailangan para pagbayaran ang mga kasamaan. Nang puntahan ni John ang bahay ng abogado ni Samuel patay na ito roon, ngunit may nakuha siyang transaksyon ng pera sa pagitan ni Samuel at Jordan na ipinagtataka nito. Ipinaalam niya ulit kay Mariana ang nalamang transaksyon upang malaman kung kanino pinadala ang pera. Matapos nito nagpunta ulit si John sa bahay ng mag-asawa para alamin ang katotohanan kay Samuel. Tamang-tama ding naroon si Lisa at pilit inalam sa kanila ang totoo sa pagdukot sa kanilang anak. Ang totoo ginamit pala ni Sam ang anak para makakuha ng pera mula sa insurance na ang ibig sabihin sangkot ito sa kidnapping ng sariling anak. Inamin ni Sam ang lahat sa asawa na magkasama sila ni Jordan pero niloko siya nito at sinisisi din ang sarili sa pagkamatay ng anak. Sa galit ni Lisa ipinapatay niya ito kay John dahil kung hindi siya ang gagawa, pero ibinigay lang ni John ang baril upang si Samuel na mismo ang kumitil sa kanyang sariling buhay. Samantala ang intelligence may nakuhang litrato ng kidnapper, agad itong ipinaalam ng reporter kay John kabilang ang address ng lugar sa pinasok sa pamamagitan ng bata. Natagpuan niya doon ang asawa ng leader ng kidnapper, ngunit nabaril siya ng kapatid nito na agad tumakas pero nagawa itong mahuli ni John matapos bumangga ang sinasakyan. Pagkatapos ginawa niya silang hostage para makipagsundo sa kidnapper na nagngangalang Daniel. Nang ayaw itong tumugon sa asawa dahil matagal na silang hiwalay ginamit ni John ang kapatid upang makipagsundo sa kanya dahil hindi pera ang gustong makuha ni John kundi magpakita ito sa kanya. Nang tumawag ulit ang kidnapper nakipagsundo ito ng buhay sa buhay, dahil hawak pa pala nito ang bata na itinago niya lang. Ibabalik niya ito kapalit ng buhay ni John na ikinagulat nito, nang makumpirma sa pamamagitan ng pangalan ng teddy bear ng bata, sumang-ayon siya sa kasunduang buhay niya kapalit ng bata. Agad niyang pinapunta si Lisa sa isang lugar upang magkita at ipinaalam na buhay pa ang anak. Pagdating sa lugar nahihirapan na si John dahil sa kanyang tama at iniwan kay Lisa ang kapatid ng kidnapper upang puntahan ang bata bilang siya ang kapalit na hindi nito pinaalam. Nang makalapit na ito, totoo ngang hindi pinatay ng kidnapper si Pita at nagkita ulit sila ni John na parabang sila ang tunay na mag-ama. Nagpaiwan na si John upang tuparin ang usapan nila ng kidnappers habang pinuntahan na ng bata ang ina, pinakawalan niya na din ang kapatid ni Daniel at itinakas ang anak palayo sa lugar. Sa ngayon ligtas na ang bata at kasama na ngayon ang ina, sumuko na si John sa kanila bilang kasunduan habang hindi na rin ito magtatagal. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!